Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Siyempre bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, and good afternoon. Nasaan man kayo naroroon. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Una niyan, nais kong magpasalamat muna sa mga nag-subscribe at sa patuloy na sumusubaybay at sumusuporta dito sa aking munting channel. Maraming salamat. At doon naman sa hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na mo kayo at nang tayo ay sama-sama dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Alright? Ang ating pag-uusapan sa ngayon or ang ating topic ay tungkol dito kay BP Sara. Yun. Lumabas na rin yung natural na kulay niya na kumbaga ang akala ko nung una dahil sa Uniteam akala ko kasama siya dun sa pagkakaisa na adhikain ng ating presidente na si Bongbong Marcos. Pero iba pala yung kanyang purpose kaya sa nakijoin sa Uniteam. Kaya papakita ko muna ang kanyang mga naging kasagutan sa mga ilang katanungan sa kanya. Hanggang 2022 lang ang Uniteam. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng Uniteam. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Ang Uniteam was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections and then umanang elections nila ni and kapasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem noong 2020. So the Uniteam no longer exists afterwards? Are you saying? Well, we are not candidates anymore. So, yun ho ang kanyang sinabi na ang Uniteam para sa kanya ay nung election lang yun. Nung 2022 election na magkatandem sila ni PBBM. So, ang kanyang purpose or ang kanyang intention lang ay para manalo lang. Yun lang yun. Hindi pala siya kasama sa or hindi pala siya sang-ayon sa adhikain ng Uniteam sa pangunguna ni PBBM na ating presidente na ang kanyang Uniteam para sa kanya ay ang pagkakaisa. Kung anong partido ka man, anong kulay ka man, pinklawan, dilawan, o ano man, ay
para kay PBBM ay hindi importante yun. Ang importante ay ang pagkakaisa. Kung maganda yung kung ibang partido ka man at maganda yung adhikain mo para sa bayan, ay welcome ka sa unity. Katulad ng ibang miyembro sa kabinete ni Digong, sa ngayon ay nasa kabinete na rin ni PBBM. So, para sa kanya ay talagang ang pagkakaisa, unity, ang talagang kanyang adhikain para dito sa unity. Taliwas pala dito sa ating VP Presidente na DepEd Secretary na kasalukuyan ay nasa kabinete ni PBBM. At hindi ko maubos maisip kung saan ba ito kumukuha ng kapal ng mukha. Nung una, iba na yung ano ko dito kay Inday Sara, kasi nung mga ginawa ng tatay niya, ng kapatid niya, kung ano-ano ang ibinato kay PBBM, at kung ano-ano ang mga pinagsasabi, adik, bangag, at yun, pinagmumura ba. Kaya pala walang reaction man lang itong si VP Sara, kasi iba naman pala yung kanyang intention, kasi alam niyo siguro na sa yung magbe-benefit kung halimbawa man na itong tatay niya yung ginagawang destabilization, yun nga, mapabagsak tong kasalukuyang administration, itong ating presidente na si Bongbong Marcos. Siyempre, kung mapatalsik nila si PBBM, siyempre, ang kanilang uupo ay itong si VP Sara, kasi siya yung Vice President. Kaya pala hindi ito kumikibo wala man lang siyang reaction, o wala man lang siyang kumbaga hindi man lang siya nagpakita na o inawat man lang niya yung tatay niya na dun sa ginagawang pagmumura ng tatay niya kay PBBM, wala siyang man lang reaction. At yun naman pala, dahil wala naman siyang intention na magkaroon talaga ng unity. Katulad ng ama niya, pang sarili lang nila ang kanilang adhikain, at hindi para sa sambayan ng Pilipino. Kung gano'n naman pala, Inday Sara, bakit nandiyan ka ba sa kabinete ni PBBM?
Wala ka bang delikadesa? Or saan ka ba ng huhugot? Or saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Na nandiyan ka pa sa kabinete ni PBBM. Akala ko nung una, totoo na nakikiisa ka sa adhikain ng Uniteam na ang pagkakaisa. Pero hindi naman pala. Ang purpose mo lang pala ay para yung manalo ka. O ngayon, total, inamin mo na yun ang purpose mo, kaya ka sumama sa Uniteam. Dapat mag-resign ka na dyan sa kabinete ni PBBM. Ang kapal naman ng mukha mo, nandiyan ka pa rin. Ganyan pala yung intention mo lang, yung manalo ka lang. Hindi ka sang-ayon sa adhikain ng ating presidente na si President Bongbong Marcos na pagkakaisa. Kumbaga, ayun yung gusto ng ating presidente. Pero ikaw pala, makapili ka, kumbaga. Katulad yan, pag tungkol sa China pinag-uusapan, nakikita mo naman na kung anong ginagawa ng China sa ating mga Coast Guard. Puro ka no comment. Yun pala yun. Kaya ka puro no comment. Kumbaga wala kang pakialam. At isa pa, maka-China ka Katulad ka ng tatay mo, maka-China kayo Kaya ganun. Pero pagka tungkol dito kay Kibuloy, katulad yan, itong nakaraan lang na nangyari sa pag-arrest sana dito kay Kibuloy, naglabas ka kaagad ng statement mo na kumbaga sinisisi mo pa yung mga kapulisan, kumbaga. Talagang pinagtatanggol mo yan si Kibuloy mo. So, kahit alam mo na bakit kailangan pang magtaguyang si Kibuloy kung talagang ikaw ay para sa tama. Katulad dun sa statement mo, akala mo ganun katotoo yung mga sinasabi mo sa statement mo. Akala mo naman yun yung intention mo. Obvious naman na ang pinapanigan mo ay ang si Kibuloy. Katulad ng parehas lang ka ng ama mo na hindi makatarungan yung yung nangyaring kaguluhan dyan sa pag-arresto sana kay Kibuloy. Hindi makatarungan dahil overkill. Marami daw mga militar. Alangan namang 3 pulis lang yung magpapatupad niyang arrest warrant para dyan kay Kibuloy. Nakita mo naman yung
yung mga miyembro niya na sila yung nagumpisa ng gulo. At nakita pa na may mga pamalo at yung iba may hawak ang itak. So, hindi nyo kinundi na yun. Hindi yun ang, umbaga, hindi yun ang binigyan nyo ng pansin. Kaya, ano obvious na si Kibuloy lang yung pinapanigan mo. Hindi ka pumapanig sa tama. Matagal lang ano yan kumbaga sa matagal na yung arrest warrant para sa kanya. Bakit? Kumbaga, kung talagang sa totoo ka, dapat pinagsabihan mo na harapin na niya yung ano man yung ibinibintang sa kanya, kung ano man, kung para sa kanya ay walang katotohanan. Bakit siya nagtatago? Kaya, yun, isa pa yun. Balik tayo dun sa, alam mo, sa sinabi mong wala na yung unity. Bakit ka pa nandyan sa kabinete ni PBBM? Lumayas ka na dyan or mag-resign ka na. Kapal naman ng mukha mo lumabas na talaga yung kulay mo. Kakulay mo talaga yung tatay mo. Hindi ka nagkakalayo. At alam kong may ilalabas ka pa na kahintulad ng mga ginawa nyo dyan sa Davao, na ikaw nga yun ang reyna ng tukhang di ba? Sabi ni Las Cañas. Tapos ngayon magsalita, akala mo talagang concern ka sa mga nasasaktan o ano. Kung magpapatay nga kayo dyan sa Davao, ganun-ganun na lang. Tapos ngayon, kung magsalita ka dun sa nilabas mong na tawag nito, akala mo totoo yung mo malasakit mo sa mga akala mo totoo yung pagka human rights nyo. Kaya mas maganda yan, mag-resign ka na. Kapal naman ng mukha mo Andiyan ka pa sa kabinete ni PBBM. Okay, yun lang mga kapatid at yun, sana patuloy kayong susubaybay at subscribe dito sa aking channel. Maraming salamat at thank you for watching and see you next time. God bless.